Muling kinilala ang isla ng Boracay matapos itong tanghali ikawalong Best Island in the Asia Pacific sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific. Ayon sa Malay Boracay Tourism Office, isa na ng mga mahalagang tagumpay ang naturang pagkilala na nagpapatunay sa patuloy na paghanga ng mga lokal at dayuhang turista sa isla. Kasabay nito, tiniyak ng tanggapan ang patuloy na pangangalaga sa likas na yaman ng Boracay at pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bumibisita. Isa ang Boracay sa dalawang destinasyon na mula sa Pilipinas na nakapasok sa listahan ngayong taon kasama ang Palawan na nasa ika-4 na pwesto. Nauna dito, kinilala ng TripAdvisor ang Boracay bilang ika-6 na best beach in Asia. Noong huling bahagi ng 2025, tinanghala din ito ng Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards bilang pinakamahusay na isla para sa sunbathing, surfing at pagpapahinga. Ang naturang mga pagkilala ay nagpapatunay sa reputasyon ng Boracay bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa Asya at sa buong mundo. Sa kabila nito, kinumpirma ni Catherine Leserio, Administrative Officer ng Malay Boracay Tourism Office, na bumaba ng mahigit 17% ang bilang ng mga turistang dumating sa Boracay sa ikalawang kalahati ng Hunyo kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan anya ang pagbaba ng mas kaunting pagdating ng mga dayuhang turista kung saan patuloy pa ring bumabangon ng isla mula sa epekto ng pandemya. Dagdag pa niya, natapos na rin ang summer vacation at nagsimula na ang tag-ulan kaya nabawasan din ang bilang ng mga domestic tourists na bumibisita sa Boracay. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, umabot sa 93,739 ang kabuuang tourist arrivals mula June 1 hanggang 15. Sa bilang na ito, 17,617 ang mga dayuhang turista, 84,784 ang domestic tourists at 1,338 naman ang overseas Filipinos. Patuloy namang umaasa ang mga opisyal ng turismo na muling tataas ang bilang ng mga bumibisita sa isla sa mga susunod na buwan sa pamamagitan ng iba't ibang tourism promotion at mga aktibidad. I-compare po natin sa the same period last year, medyo bumaba po tayo ngayon, no? Ngayong year compared po sa last year na based po sa ating data, nasa 17% po yung decline po, no? Or decrease ng ating tourist arrival for this year po. Is yung ating continued decline po ng ating foreign tourists, no? As we all know, after the pandemic, no, talagang Boracay Island is still recovering po, no, sa ating tourist arrival, especially doon sa ating foreign market. So yun nga po, kung titingnan po natin yung takbo, no, ng ating tourist arrival sa foreign, ay continued po yung pagbaba ng ating foreign market. And when it comes to domestic naman po, one of the factors could be the siguro yung pag-end din po, no, ng ating summer season wherein ito pong month of June na to is ito din po yung month kung considered na kumbaga matumal po na month, no, para sa dito sa Boracay Island para po sa pagbisita ng ating mga turista. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!